dito yung kambing, tapos dito yung baboy siguro kasi alagad, binisita na naman pala ulit ni Junjun TV si Krishna. So, parang pangalawang beses na ito, no? Na pagbisita niya. Pero ayun, isa sa mga sadya pala niya ay gusto niyang bumisita sa farm ng ating Krishna, no? Na ayun, sinimulan ng Italo. So, mabuti naman at agad naman itong sinamahan ni Krishna, mga kaalagad. Ito mga kaalagad, napansin ni Krishna ang suot ni Junjun TV na Pugong Biyahero t-shirt pala na kulay pula. So, meron din si Krishna tulad ng t-shirt na sinuot ni Junjun TV. So, naalala ko tuloy. So, paulit-ulit na lang, no, sinabi ko na ito sa mga ibang mga vlog ko na meron din ako nito, pero ako yung nag-order, pero para kay mother. Nag-order ako sa PB Apparel talaga. Legit ha, hindi piki yung na-order ko. Kami ni Sir Frankie talaga yung nag-chat-chat. Nagkaroon ng conversation para ma-receive ko yung order ko, mga kaalagad. Tapos ayun, may birthday gift ako kay mother at tulad talaga nito, Pugong Biyahero t-shirt na kulay pula kasi pag birthday daw dapat kulay pula. So yun po ang sinuot ni mother sa kanyang birthday, mga kaalagad. Dito mga kaalagad, pinakita ni Krishna ang kakaibang sibuyas daw ito. Ayun, ano bang klaseng sibuyas yan? Grabe itong pamilya ni Krishna. Sobrang dami nilang alam sa mga variety na tanim ba? Pero meron talaga sila. Napakaswerte. Isipin mo kung magkapitbahay kayo. Pwede kang manghingi kung anong meron sila na pananim at paramihin mo rin, no? Napakarami ng alam nila ng mga variety. Tulad nung talong na tanim nila na bilog, maliit na bilog, no? Talong daw yun. First time ko lang din nalaman at nakita yun sa vlog ni Krishna na meron palang ganon. Tapos ito, pangalawang tanim na ito na, ayun, na-shock na naman ako kasi sibuyas daw yan, sabi ni Krishna, mga kaalagad. So, siguro naman, pareho lang yan ng na idudulot na lasa sa pagkain na lagyan mo sa mga luto na lagyan mo ng ganyan, mga kaalagad, no? Pareho lang sa sibuyas na nabibili natin sa mga palengke, mga kaalagad. So, shout out sa mga kaalagad natin, no? Baka mayroon din sila mga tanim nito na pinakita ni Krishna. Dito mga kaalagad, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng trisby na laging binabanggit dito ni Krishna, yung trisby is yun po ang bagong tawag nila ngayon sa likit. Yun, yung hilig ng mga lolo't lola natin na gawin nilang isigarilyo nila, yung organic na dahon ng lumboy or duhat sa Tagalog, yan, yung dahon na yan. Tapos lagyan ng tabako sa gitna. Yun po yun ang trisby. So, yung trisby is parang bagong tawag lang nila yan, no? So, dito naman, kumuha daw siya ng dahon ng lumboy kasi gusto daw ni Junjun TV na maglikit. So, mga kaalagad, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Baka siguro wala pang alam din si Krishna dito kung ano ba talaga yung pwedeng, kasi babae siya, no? So, gusto kong i-share sa inyo mga kaalagad na itong nakuha ni Krishna dito, halata naman na kasi ako yung inutusan ni lolo noon na manguha ng minsan ng dahon ng lumboy para gawin niyang likin or trisby. So dito sa kinuna ni Krishna, halata naman na hindi natural yung pagkatuyo or pagkalaya ng mga dahon. Naging brown lang siya dahil naputol yung sanga. So wala na siyang nutrients ba. Kung hindi lang naputol ito, green pa itong mga hindi natural yung pagkaano niya, no, dahil lang sa init ng araw at wala ng nutrients. So hindi to pwede gawing trisby kasi kahit ano pang hagod mo diyan ng anong pwede mong hagod, kasi kapag sila lulo yung mga mahilig mag trisby, hahagurin pa rin nila ng mga kutsilyo like that. Pero itong dahon na ganito, hindi ito nadadala sa paghagod. Madali lang ito masira kasi hindi natural yung pagkalaya ng dahon. Ang pantrisby talaga is yung dahon na natural na nalalaglag talaga, na yung green tapos paunti-unting dumaan sa tamang proseso ba, yellow like that, tapos nalalaglag. Yun po yung binibinta sa palengke, mga kaalagad. Tapos makunat kasi yun, lalo na kapag hagurin. Pero itong kinuha ni Krishna is hindi po yan
Hindi po yan na ano na pwedeng gawing frisbee mga kalagad. Madaming bagong mukha sa ano, marami pa lang kinuha si Chris na ano tao para patuloy na magtrabaho sa kanyang mga ginawa para sa kanyang farmhouse, no? Kala ko ano yung papa lang niya at yung isang ay kala ko bagong mukha itong nakaupo. Kala ko kung sino, hindi ko nakilala yung agad mga kaalagad. Si Inday Ugdot pala yan. Nakasombrero kasi. Nagpagawa pala ulit ng ano, bahay ng kambing si Chris na, di ba? Nagpagawa na siya nung una kaso walang sahig. So dito napagawa siya ulit. So may sahig na. So para ma-transfer na. So tama nga naman yung sinabi ko dito na dapat talaga may sahig kasi kawawa kapag umulan, hindi maiiwasan na yung tubig papasok tapos nasa lupa lang yung mga paa nila. Okay lang kung malalaki na. Pero kawawa pa rin kasi pag gabi hindi sila makatulog, hindi sila makahiga kasi basa. Malapit sa sakit yung ganon. Kapag may mga anak sila na maliliit, mas kawawa din yung mga anak nila. So dapat talaga may sahig, no? Pero mababa lang ba? Sakto lang na hindi sila maabutan ng mga halimbawa yung mga baha-baha. So ayan ito yung kambing, dito yung kambing. Tapos dito yung baboy siguro kasi simentado ito Simentado ba? Ayun, parang simentado Ayan. Totoo nga, tama nga ako. Yung sinabi ko tungkol sa YouTube channel ni Inday Ugdot na wala pa yung pin. Hindi pa siya pinadalhan ng pin ni YouTube. Kaya pala kawawa naman si Inday Ugdot. Hindi pa pala siya sumahod. Mga kaalagad. Pero wag po kayong mag-alala hindi ibig sabihin niya na yung mga video ni Inday Ugdot na naka-upload na is walang kita. Meron pong kita yan pero hindi niya pwedeng i-withdraw. No? Meron pong kita yan. So syempre malaki na yun kasi naiipon na Kapag dumating na yung pin, kapag natanggap na niya yung pin, ayun, doon na niya i-fill up sa Google AdSense niya. I-fill up niya doon yung pin na natanggap niya. Tapos doon na siya pwedeng maglagay ng kung may ATM man siya, doon na niya pwede ilagay yung kanyang account number bilang payment method. Doon isi-send ni YouTube yung mga sahod niya. Then doon, final na yon. Yun yung last requirements. Tapos yung mga earnings na naipon sa mga video niya, ayun, boom, matatanggap niya na. Overacting naman ako mga salita na. Utal-utal naman. So ayun kawawa naman si Inday Ugdot pero have patience lang Inday Ugdot. Maano din naman yan. Wala namang nangyari na walang pinadalhan si YouTube ng pin. Lahat pinadalhan niyan. Kaso hindi lang talaga pareho na yung iba nandyan agad, yung iba pinadalhan agad like that, no? Tiis-tiis lang Inday Ugdot, mag-vlog ka lang kasi may kita pa rin naman yung mga earning yung video mo. Ang importante kapag natanggap mo na yung pin, malaki-laki yung masahod mo, no?